Pag-usapan natin mga idol, yung tungkol sa makabago at modelong sistema sa paggagawa ng bahay. Residential man yan, bungalow o up and down, may modelong estilo na ngayon. At yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Yan, ngayon mga idol, pag-usapan natin yung sistema ng paggagawa nitong bagong modelong bahay. Up and down man yan o bungalow, semi-bungalow, ay modelo na ngayon. At sa panahon natin ngayon, bihira nang gumagamit ng kahoy. Lalo sa trusses ng bubong. Tulad yan, ang bubong yan, metal na. Yung trusses, hindi na kahoy. At ang bubong na ginagamit ngayon sa mga modelo, yung tinatawag na long span, mahahaba. O depende sa size ng bahay mo. Halimbawa, yung square meter ng bahay mo, sabihin na natin na yung kung 4 by 6 ang bahay mo, kung tawagin ng iba, 4 por 6, yung lapad ng bahay mo at yung haba, susukatin yung haba ng bahay mo para makuha yung haba ng yero na gagamitin. Yung tinatawag na long span. Kaya kagaya niyan, mga long span yan. Dito sa long span, yung lapad ng bawat yero nasa 110. Ngayon, depende na lang sa haba na gagamitin. Halimbawa nga, kung ang haba ng bahay mo ay nasa 6 na metro, malamang yung haba ng bubong mo mga 7 meter. O kasi pagka umorder ka pala niyang long span, tatanungin ka kung anong haba ng bubong. Yung lapad, walang problema kasi susun naman yan . 110 ang bawat isa ng lapad. Pero yung haba niya depende sa haba ng bububungan. At ang kagandahan sa mga bagong modelo ng bubong ngayon, mga idol, yung mga color roof na yan, long span yan, walang dugtungan. Dire-diretso yan. Mula doon sa bungad hanggang papunta sa puwet, diretsuhan lang yan kung anong haba. Ganyan ang estilo ngayon ng bagong paggagawa ng bahay. Tulad itong pinagawa naming bahay na to, 5 por 6. Kaya ang bubong nito, umaabot ng kung 6 meter yung haba ng bahay, mga 7 meter nga yung kanyang bubong para may allowance kabilaan. Ganun din naman yung pinaka-trusses nito, long span din yan. Pero ang pinakamahaba na yatang trusses ay nasa 20. 20 ito. Bawat isang trusses. Yung tubular na pinaka-trusses niya, 20. Ganun din naman yung tinatawag na C-purlin. Yung C-purlin niya, 20 rin. Depende na sa lapad nung pagkakabitan. Ganyan ang mga bagong modelong sistema ng bahay. At sabi nga doon sa una ko napanood na YouTube, yung talaga mga gumagawa ng bahay, in the long run daw, wala nang gagamitin kahoy. Kahit sa mga pandingding, halimbawa, ang bahay mo hindi naman konkreto. Gagamitan mo siya nung tinatawag na yung mga bagong style ngayon ng dingding, yung parang semento na plywood. Yan, ang ginagamit pala dyan, ganito rin, tubular din. Hindi nagagamit ng kahoy. Kasi nga, ang iniiwasan dyan, yung magkaroon ng anay. Ang kahoy nga naman, inaanay. Lalo na kung lugar na pagtatayuan mo, maanay. May peligro na hindi tatagal ang bahay mo. Kaya nga, ang ginagamit ngayon, yung mga tubular na. Ngayon, kung konkreto, sa parting itaas din yan, ganyan mga soleras ng bubong, tubular na rin. Metal. Puro metal forming na ngayon. Maaring sa darating na panahon, wala nang ang gagamitin kahoy. Maging sa mga cabinet ngayon, hindi na bihira lang gumagamit ng kahoy. Fiberglass ang karamihan ngayon na ginagamit. Para nga maiwasan nga yung
anay o kaya yung bukbok. Kaya sa mga nagpapagawa ng bagong bahay ngayon, medyo mas mura at matipid kasi nga hindi kagaya ng kahoy. Pagka ginamitan ka ng kahoy ng sistema, matrabaho sa karpintero. At kung gagamit, kagaya yung trusses ng bubong niyan, kung karpentero gagawa niyan at kahoy ang gagamitin, pinakamababa silang gagawa dyan, mga 3, 4, ganyan. Pero pagka ganyan tubular, kagaya nito yung gumawa sa amin, 2 tao lang. O tsaka mas mabilis ang trabaho kaysa doon sa kahoy. O kasi pag naikasa na yung mga trusses, yung tubular na, kagaya yun, tubular nito, 2x4. O yung pinaka, pang ano niya. Pag naikasa na yan, yung 4 na soleras na yan, bago ikabit yung purlins, mas madali. Kasi yung pagkakabitan naman itong tubular na 2x4, may nakaumang na bakal na nakakabit doon sa pinaka, naibuhos yan sa itaas eh. O tapos may nakausning bakal na pagkakabitan ng tubular. Pag na-welding na yung bawat tubular na yan na 2x4, kung 2x4 man ang gagamitin, at saka na ikakasa yung purlins. Lahat yan puro naka-welding. Kaya sabi nga, anumang bagyong dumating, hindi basta-basta liliparin ang bubong mo. Tapos yung mga C-purlins na yan na pagkakabitan ng bubong, tubular din yan, bakal din yan. Tapos naka-screw yan. Oo, hindi na kasi uso ngayon ng mga kahoy na ano, puk-puk-puk-puk. At ang kagandahan yan, ng ganito mga metal forming, kapusin man yung trusses mo, yung C-purlins mo, kapusin man yan, madali magdugtong, i-welding lang. Matibay din. Hindi kagaya ng kahoy, pag kinapos, magdudugtong ka, medyo masalimuot yun. Hindi kagaya ng bakal, madali lang. Kung magtabas ka man din, hindi rin problema dahil may cutter. Hindi kagaya nung sa kahoy, lalo't magganyan makakapal, 2x4, matagal lagariin yan. Hindi kagaya pagka gantong metal, sandali lang sa cutter. Split seconds lang, putol agad. Tapos pagka magwe-welding na, sandali lang din. Tapos yung pinaka tornilyo ng bubong, depende doon sa gitla ng paglalagyan. Kagaya niyan, 1, 2, 3, 4. 4 na gitla lang ang bawat isang bubong. So, kung bawat isang bubong, 4 na gitla, tiga-4 na tornilyo lang ang may kakabit. Tapos, diretsuhan yan. Kung ilan ang C-purlins, kagaya nitong amin, ang C-purlins nito, 10. O, 4 times 10, ilan? 40 lang. 40 pako lang. Yung tawag na screw. Bawat isang bubong, 40 screw ang magagamit. So, kung kagaya nito, bali, 5 bubong ito eh. 5. 40, i-times mo sa 5. 5 times 4, 25. 250 lang na screw ang magagamit. Mas matipid nga naman, di ba? At ang kagandahan ng gantong metal forming, tapos long span, walang sablay. Hindi kagaya nung kahoy, pag nakabitan na siya ng soleras at pamakuan, minsan sumasablay yung mga karpentero. Pagpapako, pag ipinako na at sumablay doon sa pamakuan, butas na yung bubong. Wala na. Wala na remedyo yun. Ibubol kasi mo na yung nabutas. Tapos i-atras yung pako kung sumablay. Di kagaya nito, may linya eh. Bawat guhit nung yero na pagpapakuan, may linya. Kahit na maumpisahan lang sa isang tornilyo, tapos babatakan lang ng tamsi yan, screw na lang ng screw. At mabilis. Yung gantong kalapad na 5 yero, wala pa yata 2 oras, kinabit ito eh. Kaya mas mabilis ang trabaho. Hindi kagaya nung
ordinaryong bubong, tapos kahoy ang pinakasoleras, baka hindi kayang ikabit ito ng 2 araw. O, hindi kaya. Yung paglalagay lang ng soleras, pag kahoy ang ginamit, baka bitin dito ng 3 araw bago mabuo to. O, kasi katakot-takot na sukat, pako, tapos mabibigat pa yung kahoy. Pag kahoy nga ginamit, hindi bababa sa 4 na karpintero maglalagay nito kasi siyempre may hahawak, may magano. Hindi kagaya nung gantong tubular, metal, pag naidugtong na yan, kasi nga, pumapatak lang ng 20 feet ang isang tubular. O, kung kagaya nito, 24 ito, 26. 26 ang haba nito. So, 24 lang yung haba nung 20 lang yung haba nung tubular. So, magdudugtong ng 6. Yan, bago ikasayan, idudugtong-dugtong na muna yon. O, weldingin yon. Pagka na-welding na at naikasa na, tsaka na ikakasa lahat, sandali lang. Sabi siya, yung paglalagay nga nitong pinaka-trusses niya, para kabitan ng bubong wala pang 4 na oras At yung gumawa nga nito, hindi ka maniwala, putol-putol pa Oo, darating ng tanghali. Tanghali darating, minsan hapon. Sandali lang. Pero kung titirahin nila ng maghapon ito, baka wala pang 2 oras. Kaya mabilis. Yung nga sabi, menos na sa labor, menos pa sa halaga ng gagamitin mo. Bali lahat ito, ang bubong nito, tsaka yung tubular na ginamit, pumapatak lahat ito ng bali, inabot ito ng mga 30. 30,000. Pero kung kahoy ang gagamitin mo, baka hindi lang 30,000. Kasi, pagka sa ordinaryong bubong, ang ginamit mo rito, sa 28 ang haba nito, kulang yung 2 D12. 24 lang yun Malamang gagamit ka ng 2 D12, at saka gagamit ka ng 1 D8 o D6. Tatlong suson, di ba? Makakatatlong suson, yung isang pahaba. Hindi kagaya ng long span ganyan, diretsuhan yan, walang dugtong. Yun ang kagandahan nito. Walang sablay. Yan ang mga bagong modelong style ngayon ng pagkakabit ng bubong. Kaya ang advice ko sa inyo mga idol, kung kayo magpapagawa ng bahay, ang gamitin yung bubong yung long span. Metal forming yan. Para walang problema yung bubong. Kahit gaano kalaki yung haba ng bubong mo, susukatan yan. Ito nga amin, isang linya lang to 7 meters yung haba ng isang bubong. Kasi 6 meter yung lapad, yung haba. So ang gagamitin mo para may allowance kabilaan dulot-dulo, mga 7. 7 meters. Ganon. Tsaka napakabilis. Yung mga modelong style ng bubong ngayon, walang kahirap-hirap yung magpapagawa at saka yung gagawa. Kaya yan, napag-uusapan lang natin, napagkukwentuhan natin, dahil nga, sinampol ko na nga itong bahay namin, pinagawa ko to. Muli, papakita ko sa inyo. Ayan ang kabuuan. Itong kusina. Tapos merong isang, ayan, CR. Ayan, CR yan. Tapos isang kwarto. Ito, kwarto yan. Balik natin sa CR. Ayan ang CR. Tapos balik sa kusina. Ayan. Ang kusina. Ikutin natin. Ayan. Kusina yan. Ito yung outdoor palabas ng kusina. Pag inikot natin ganyan, papunta rin sa likod. Yun. Ayan yung side. 2 bintana. Tapos ayun. Yung pintuan palabas. Sa outdoor. Ayan yung kalaparan ng bubong. Metal forming yan. Papunta dito sa kusina. Yan, ganyan mga idol. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin yung paggagawa ng bahay. Ngayon,
pupunta tayo sa labas para makita natin yung itsura sa labas. Ayan mga idol, oh. Yan yung labas. Oh. Sa likod, ito yung likod sa may kusina. Dito naman sa may kabilang side. Ayan. Ayan yung kabuuan. Diba mga idol? Ayan o. Doon yung harap. Ayan, balik tayo dito sa loob. Ayan. Tapos lalabas tayo dito sa kabila para makita nyo. Ito yung pinakalabas sa harap. Ayan. Diba? Yan yung pinakalabas sa harap. Ito yung kabilang side. Ayan. Ayan mga idol. O, di ba? Kabuuan yan. Tapos, lalabas pa tayo para makita nyo yung kabuuan sa labas. Yan o. Yan mga idol. Oh. Yun. Itong kalsada. Ayan yung kabuuan. Diba? Ayan o. Ito nyo. Yan mga idol. Balik tayo sa loob. Yan. Nakita nyo? Oh. Pero salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan ito para makita nyo yung makabagong style ng bahay. O hanggang sa muli. Paalam.